Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kahapon mga kaibigan, napaka-disturbo yung napakaingay yung mga inahin natin po. Ganyan talaga yun. Itong pag-usapan naman natin ngayon mga kaibigan na ito'y tungkol sa kasi may bago natin talakayin itong topic natin ngayon mga kaibigan, pagtuunan muna natin ang pansin itong nag-comment sa atin na, boss, i-vlog mo naman yung about ilang porsyento yung tari, ilang porsyento yung conditioning po. Dati naman mga kaibigan ay naanuhan ko na yan, tapos ko na yung kinakantin po, pero kahit na po, ay talagang para sa inyo to mga kaibigan. Ito naman about porsyento ng tari o porsyento ng pagkukondisyon ng manok. Sa akin doon mga kaibigan ay 50-50 yan mga kaibigan. Ang sabi niya, tari, conditioning at saka manok daw. Sa akin naman, ang manok man na kaibigan ay talagang given na yan kasi bago mo yan isalang sa conditioning, talagang piliin mo yung maayos, marunong, may mga palo, yun talaga. Kaya sa akin yung given na yun. Yun na lang tari at saka conditioning. Sa akin naman dyan mga kaibigan, 50-50 yan. At saka kung sakasakaling tari, depende rin yan kung gaano kagaling yung tumari. Kung sabihin mo 50% tapos di naman maayos, di ba? Ay pagpalagay na lang natin mga kaibigan, maayos yung conditioning, maayos yung pagtakod ng tari po. Sa akin dyan mga kaibigan, 50%, 50% po, 50-50 mga kaibigan. Pero narinig natin yan kay Sir Lance, yung tari daw ay 80%. Yung 50% mga kaibigan, hati-hati na yung swerte, yung conditioning, yung manok, hati-hati na doon mga kaibigan. So sa akin dyan mga kaibigan ay 50-50 po kasi pag sabihin mong 80% tapos di naman maayos yung pagkakondisyon, paano yung ma-deliver ng maayos yung palo ng isang manok mga kaibigan, yung cutting ng isang manok? Kasi isa din yung handler mga kaibigan o yung conditioning na makapagpanalo sa ating mga manok po, kasi kung kulang yan, patamaan ng 2 bisis yan, patay ka agad, di ba? Ang daming bisis natin nakita o napanood yan mga kaibigan sa mga po na talagang nakapikit na yung mata pero tumutuka pa rin. Kung hindi maayos yung pagka-handling dyan mga kaibigan, wala na, di ba? Didiin na po. Sa akin dyan mga kaibigan, matari o conditioning, 50-50 po. Kasi pag di naman maayos yung pagka-kondisyon, dalawa, isang tama lang, wala na. Surrender na po, di ba? Sa akin lang yun mga kaibigan. Respeto din natin yung kay Sir Lance kasi alam naman natin, Legion yun pero sa akin lang yun, kaibigan. Gilid Boys versus Legion. Saan kayo? Dito tayo sa Gilid Boys. Kasi Lance, kaibigan, ito naman yun na talagang ang pinaka-importante po yung talagang magtakod ng tari, kaibigan. Ang problema doon, ang tanong doon, kung maayos bang pagkatakod, maayos bang pagkadikit ng tari, kaibigan. Pagbalagay natin, maayos yung tari, maayos yung pagka-conditioning. Sa akin, 50-50 po. Sino naman dyan mga kaibigan, maayos yung pagdikit mo ng tari tapos walang cutting yung manok kasi short yung cutting kasi nag-off yung isang manok dahil hindi maayos yung pagkakonditioning, wala din mga kaibigan, di ba? Yan sa atin dyan mga kaibigan, 50-50 po. Pero kay Sir Lance 80% mga kaibigan, hati-hati na sa lahat yun, conditioning, manok. Kaya sa atin yun mga kaibigan, sa akin lang po bilang isang magmamanok din, 50%, 50-50 po, 50% na tari, 50% conditioning mga kaibigan. Comment dun kayo mga kaibigan kung ano yung sa inyo po. At saka itong may nagtanong sa atin mga kaibigan na binansang pellets po, pwede ba gawing pang maintenance feeds mga kaibigan? Sa akin naman dyan mga kaibigan, sa akin nalalaman po pag binasa tayo, mga 2 to 3 months old para naman pasukan ng medyo laman yung ating mga sisiw mga kaibigan, 2 to 3 months old. Pero yung pang-conditioning mga kaibigan, pwede naman yung dati mga kaibigan, yung mga PDP, binasa mo, haluan mo ng crackcorn. Pero ngayon mga kaibigan, matagal kasi makabawi yung manok pag medyo PDP lang yung pakain mo, kulang sa katawan mo, medyo mabigat, saka kulang sa katawan mga kaibigan. Medyo bulto siya pero mabigat po. Matagal pa natin pakainin bago siya umabot sa yung pinaka talaga na pwede na natin i-kondisyon ng isang manok po na masil na. Kasi pag pellets mga kaibigan, medyo mataba yung manok mga kaibigan, medyo may mga po, di katulad ng mga pinakain mo na ng Inerton, mga Inermax, madali na lang siyang isalang sa conditioning mga kaibigan kung mag 21 days ka man.
Eh, sa akin, yung mga binasa na pagkain po, kung wala lang naman tayong malayo pa yung labanan nyo, eh pwede naman yung magbinasa kayo mga kaibigan. Binasang pilit sa katulad ng mga yung PDP. Haluan mo ng kunting crackcorn. Yun, fit talaga yun sa mga 2 months old, 3 months old. Basain mo, lalo na yung mga kaibigan, lalo na yung Integratom, basain mo yan. Naku, napakaganda katawan ng mga sisiw po, yung mag-edad na 2 to 3 months old. Haluan mo ng vitamin sa B22 powder, mga kaibigan. Naku, napakaganda ng mga katawan, mga kaibigan, pero mahalin yung B22 powder. Pwede nung binasa na lang, saka haluan mo lang ng mga vitamin pro po, yun ang gamitin mong pambasa po, para, naku, lalo na pag binyo, katulad ngayon, mainit ang panahon, napaka-fit po yung mga kaibigan, binasang mga pellets po. Dating mga alaga, mga sisiw, mga kaibigan. Napakaganda po. Yun lang mga kaibigan, yun lang ating i-share sa araw na to. Binasang pellets, pwede natin gawin pag maintenance space. Depende na lang kung medyo malayo pa yung fight natin mga kaibigan, pwede yun. I-adjust mo naman yun mga kaibigan kung medyo malapit pa. Napalitan mo na ng mainirton, ganun, para makabawi kagad yung isang manok po. Yun lang naman mga kaibigan, yun ang pinaka-the best na gawin natin dyan. At saka ito kasi magnumanok tayo mga kaibigan, pinaka-number 1 po, itong po. Very observant tayo po, observant sa ating mga saka po, common sense mga kaibigan. Yun lang ang ating gawin sa ating mga manukan. At saka obserba mga kaibigan, obserba, napaka-the best doon mga kaibigan, walang makatalo doon. Yung magaling ka mag-obserba kung ano yung makilos ng manok mo, kung ano yung mga dinaramdam ng manok mo. Yun ang pinaka-number 1 po, yung mag-obserba mga kaibigan, at saka yung common sense po. Sentido common mga kaibigan, yun ang pinaka-the best gawin natin bilang isang magmamanok po. Ito naman sa atin mga kaibigan, puro lang yung salita eh. Di naman natin yun malaman mga kaibigan na talagang manalo ka ba o hindi. Depende na lang sa inyo mga kaibigan kung ano yung mga dapat nating pamaraan na sundin po. Kasi tayo mga kaibigan ay yung manok, depende na rin sa iyo. Parang incubator din yan mga kaibigan. Pag may incubator ka, ibig sabihin ba nun, marami kang sisiw na mapisa. Depende rin yun mga kaibigan. Kung di mo naman alam yung yung mga humidity, yung mga sa thermometer na mga kaibigan, yung sa sa init ng incubator, wala rin yun mga kaibigan. Kaya katulad din yan sa manok natin mga kaibigan, pag hindi tayo marunong mag-obserba, wala tayong common sense, wala din yun mga kaibigan, wala din lahat po. Kaya bago tayo pumasok sa mga ganitong healing mga kaibigan, number 1, observation po. Very observant ka sa mga manok mo mga kaibigan, at saka common sense. Yun talaga mga kaibigan, dalawa lang po. Dalawang pamamaraan ba yun o dalawang aspeto ng kung mag-alaga ka ng mga manok mga kaibigan. Kahit sisiw, kahit conditioning, kailangan talaga yun ng number 1 talaga yung very observant ka, observation mga kaibigan, at saka common sense po. Hindi mawala yung mga kaibigan. Pag wala yung mga kaibigan, huwag ka na lang magmanok po. Kasi mahirap mga kaibigan, kasi itong manok naman, hindi naman yung magsalita na, boss, masakit yung tiyan ko po. Boss, medyo gutom ako, huwag mo akong ilaban. Kung ganun mga kaibigan, maganda yung ganun. Kapag salita itong manok, hindi naman magsalita yan. Lalo na pag, boss, huwag mo akong ilaban kasi baka napataya ako mamaya. Yung napakaganda yung kung manok mo magsalita mga kaibigan, kasi kung magsalita yan, huwag mo muna akong ilaban, boss, kasi masakit yung paa ko, di ba? Di mo malaban, pero di naman niya magsalita mga kaibigan. Kaya kailangan talaga natin pag-obserba po, mag-obserba kung common sense, kung pwede ba talaga taro natin to o laban to. Kailangan talaga yun mga kaibigan, kasi pag wala kang common sense mga kaibigan, painumin mo ng inilbo niyan, di o fight, baka malasing yung manok mo dyan mga kaibigan. Kaya kailangan talaga common sense po, tsaka observasyon mga kaibigan, kung ano na yung mga lagay nila, ano na yung mga stance nila, lalo na sa conditioning mga kaibigan. Kahit sa mga sisiw, isang tingin mo lang kaibigan, alam mo na po kung nagkasakit ba yan, medyo malungkot ba yung manok mo. Mayroon mo talagang ganong mga klaseng ganong klaseng mga pakiramdam mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating may share sa araw na to. Tsaka sa atin naman dito mga kaibigan, hindi naman natin sinasabi na itong mga napanood nyo ay talagang effective to sa lahat. Di po, depende yun sa mga napanood sa mga kaibigan, pero sinasabi natin palagi na
pwede itong sundin, pwede namang hindi po. Sundin nyo lang yung hindi nag-fit sa manukan nyo o nag-fit sa mga manok mo. Noon lang po. Yun lang ating masabi sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.